Nabagsak ng malakas ng telepono ni Ricardo ang makinis na sahig na tile. Kaya tinabuksan ang takip ng baterya at dumulas ng ilang metro, tumigil malapit sa isang batang lalaki na may hawak na ensaymada. Tila tumahimik ng isang segundo ang buong pasilyo. Tinitigan ng aking dating asawa ang business card sa kamay ni Diana na parang biglang naging tiket sa loto na kanyang itinapon ilang taon na ang nakalipas. Sandali lang bago iyon ay nakangiti siya, ang pamilyar na mayabang ng ngiti. Wow! Aniya habang tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. Halos naamoy ko na ang desperasyon. Kinapa ni Diana sa kanyang malaking designer bag ang isa sa kanyang hiring flyer para sa butik at ikiling ang ulo na may matamis na pakikisimpatya na minsan kong naisip na kabaitan. Alam mo, Elena, sabi niya, naghahanap kami ng maaasahan para sa inventory at customer service. 900 kada oras. Hindi ito glamorous, pero lahat naman ay may karapatang magsimula ulit. 3 taon na ang nakalipas, maaaring durog na durog ako sa mga salitang iyon. Sa halip, ngumiti ako. Hindi yung ngiti na humihingi ng approval, kundi yung ngiti na galing sa pag-alam ng isang bagay na hindi alam ng kabilang tao. Kinuha ko sa aking wallet ang isang cream-colored business card at dahan-dahang inilagay sa kamay ni Diana. Mabilis niyang sinulyapan. Pagkatapos ay kumurap siya. Basahin ulit. Elena Reyes, tagapagtatag at punong consultant. Reyes Retail Solutions. Lumapit si Ricardo para tingnan. Doon nabitawan ng kanyang mga daliri ang telepono. Habang nakatayo siyang paralisado, sabi ko lang, enjoy ninyo ang natitirang hapon. Pagkatapos ay umalis ako. Hindi ako nagmadali, hindi ako lumingon. Sa unang pagkakataon sa mga dekada, hindi ko na kailangan ng huling salita. Sa paningin ng sinuman, parang paghihiganti ang sandaling yon. Sa akin, parang patunay na ang pagsusurvive ay maaaring tahimik. 3 taon na ang nakalipas, hindi ako naniniwala na mararamdaman ko iyon. Noon, akala ko tapos na ang buhay ko. Ako si Elena Reyes. Ako ay 63 taong gulang at hanggang sa aking diborsyo, naniniwala akong alam ko na eksakto kung paano magpapatuloy ang natitirang buhay ko. Si Ricardo at ako ay 35 taon ng kasal. Nagkakilala kami noong 20s namin nang wala kaming masyadong pera kundi pag-asa at determinasyon. Ambisyoso siya mula pa simula, laging pinag-uusapan ng promosyon at sales target. Ako naman ay nagtatrabaho sa retail management at talagang nasisiyahan sa pagtulong sa tao. Mahilig akong mag-ayos ng tindahan, magsanay ng empleyado, maglutasin ng problema, at maghanap ng maliliit na paraan para maging komportable ang mga customer. Hindi kami mayaman. Ordinaryo lang kami. Sa pagbabalik tanaw ngayon, iyon ang pinakamimiss ko. Hindi si Ricardo mismo, kundi ang ordinaryong buhay na akala ko ay permanente. Bumili kami ng simpleng brick house sa labas ng Quezon City. Doon namin pinalaki ang 2 anak. Nagho-host kami ng Thanksgiving tuwing taon, nagtatanim ng bulaklak tuwing tagsibol, nag-aaway sa kulay ng pintura, tumatawa sa nasunog na ulam, at nag-aalala sa pagbabayad ng tuition sa kolehiyo. Hindi ito perpekto, totoo ito. Sa kahit anong punto, umangat ang career ni Ricardo. Naging regional sales manager siya sa isang manufacturing company na nagbibigay ng kagamitan sa ibang probinsya sa gitnang Luzon. Dumating ng palagay ang mga promosyon kasama ang mas magagandang hotel, business dinner at madalas na biyahe. Ipinagmamalaki ko siya, o kaya naman naniniwala akong ganoon. Para suportahan ang kanyang career, umalis ako sa aking management position at tumanggap ng part-time work malapit sa bahay. Mukhang praktikal na desisyon. May kailangang magpatakbo ng buhay habang hinahabol ni Ricardo ang oportunidad. Hindi ako nagbilang. Ang kasal ay hindi dapat paligsahan, o kaya naman ang akala ko. Isa sa mga palaging naroon sa mga taong iyon ay si Diana. Siya ang pinakamalapit kong kaibigan sa halos 20 taon. Nagkakilala kami sa volunteer committee ng simbahan. Siya ay masayahin, masigla, at laging handang tumulong sa lahat. Matapos mamatay bigla ang kanyang asawa, halos inampunan ng pamilya namin siya. Kasama niya kami sa holidays. Alam niya kung saan nakatago ang spare key.
Nagbabantay siya sa mga apo namin kapag bumibisita sila. Kung may magtatanong noon kung sino ang pinagkakatiwalaan ko sa labas ng pamilya, walang pag-aalinlangan na sasagutin ko si Diana. Nakakatawa kung paano halos palaging may pamilyar na mukha ang pagkakanulo. Ang diborsyo mismo ay nangyari 3 taon bago ang hapon sa mall, pero ang mga bitak ay nagsimula ng mas maaga. Naging malayo si Ricardo, hindi dramatiko, kundi unti-unti. Mas maikli ang mga sagot niya sa mga tanong. Mas bihira siyang ngumiti, mas mahaba ang business trips. Naging pribado ang phone calls. Tuwing binabanggit ko ang pagre-retiro, binabago niya ang usapan. Sinisi ko sa stress. Alam ng mga taong edad namin kung gaano kadali magpaliwanag sa mga babala. Sinasabi natin sa sarili na may mga season ng kasal. Kinukumbinsi natin ang sarili na ang pasensya ang mag-aayos ng maaaring ilantad ng katapatan. Isang gabi, nakakita ako ng restaurant receipt, 2 hapunan, mamahaling alak, date. Sa isang linggo na sinabi ni Ricardo na nag-entertain siya ng kliyente. Kahit noon, gusto ko pa rin ng inosenteng paliwanag. Ganoon ako. Naniniwala ako sa tao hanggang mapilitan akong huwag. Dumating ang katotohanan ilang linggo pagkatapos. Hindi dahil umamin si Ricardo, kundi dahil nakita ko silang magkasama, magkahawak kamay, walang kahirap-hirap ang tawa. Ang itsura nilang dalawa ay hindi guilt. Ito ay ginhawa, parang pagod na sila sa pagtatago. Ang konfrontasyon pagkatapos ay isa sa pinakamahabang gabi ng buhay ko. Nakaupo si Ricardo sa tapat ko sa kusina habang tahimik na umiiyak si Diana sa tabi niya. Hindi para sa akin, kundi para sa sarili niya. May karapatan akong maging masaya, sabi ni Ricardo. Tinitigan ko siya dahil pagkatapos ng 35 taon, parang galing sa estranghero ang pangungusap na iyon. Tanong ko, hindi ka ba masaya kaya kailangan mong sirain ang pamilya natin? Hindi siya sumagot, si Diana ang sumagot. Sa edad natin, bulong niya, walang dapat mag-settle. Settle? Paulit-ulit na tumugtog sa isip ko ang salitang iyon sa mga sumunod na buwan. Naging bagay ba na isettle ang ating ordinaryong buhay? Mas mabilis kaysa inasahan ng diborsyo. Hindi masyadong pinag-uusapan ng mga abogado ang mga alaala. Naghahati sila ng assets, nagbibigay ng halaga, binabawasan ang mga dekada sa papeles. Si Ricardo ang nagpapanatili ng karamihan sa retirement investments na konektado sa kanyang compensation. Ako naman ang nagpapanatili ng bahay pagkatapos i-refinance sa pangalan ko. Bagamat nakakatakot bigla ang mortgage. Sinubukan ng aming mga anak na huwag pumili ng panig. Hindi ko sila pinilit. Walang magulang ang dapat. Gayunpaman, iba na ang bawat holiday. Kailangan ng maingat na scheduling sa bawat kaarawan. May invisible lines sa bawat family photo. Halos sirain ako ng unang taon pagkatapos ng diborsyo. Hindi sa pera, kundi sa emosyon. Nagigising ako tuwing umaga na nagtatanong kung sino ako kung hindi na ako asawa ng isang tao. Mabuti ang hangad ng mga kaibigan. Makikita mo ang sarili mo. May dahilan ng lahat. Mas malakas ka kaysa sa iniisip mo. Mga mabait na salita, pero hindi basta dumadating ang lakas dahil may nagsabi nito. Dumadating ito dahil hindi tumitigil ang buhay sa paghingi nito. Ilang beses akong nakaupo sa kusina na may lumalamig na kape. Nakatitig sa bakuran na dating sama-sama naming inayos. Akala ko tapos na ang mga taon kong kapakipakinabang. Akala ko mas gusto ng employers ang mga bata. Akala ko hindi na mahalaga ang karanasan. Karamihan, akala ko tama si Ricardo na umalis. Kapag ang minamahal mo ang nagsabing hindi ka na sapat, nakakamangha kung gaano kadali mong paniwalaan iyon sa sarili. Ang babaeng nagbigay ng business card sa mall ay hindi ipinanganak ng magdamag. Dahan-dahan siyang nabuo, isa-isang mahirap na umaga. Pero nang nakatayo ako roon pagkatapos iwan si Ricardo at Diana, hindi ako nag-iisip tungkol sa tagumpay. Nag-iisip ako tungkol sa babaeng dati ako, at ang mahabang daan na kahit papaano ay nagbalik sa akin sa sarili ko. Kinabukasan pagkatapos ng tagpo sa mall, binuksan ko ang opisina ko ng 50 na minuto nang mas maaga kaysa dati. Hindi naman malaking opisina. Rinerent ko lang ang isang maliit na suite
sa itaas ng insurance agency sa isang lumang brick building sa east side ng Quezon City. Ang carpet ay nakakita na ng mas magagandang dekada at ang bintana ay nakatanaw sa parking lot imbes na skyline. Pero lahat ng muebles sa loob ay sa akin. Bawat framed certificate sa pader ay kumakatawan sa isang bagay na kinita ko pagkatapos ng diborsyo. Bawat client file na maayos na nakasalansan sa mesa ay dahil may nagtitiwala sa aking judge. 3 taon na ang nakalipas, hindi ako nagtitiwala sa sarili ko. Inilagay ko ang purse, nagbrew ng kape at nahuli ang refleksyon ko sa maliit na salamin sa tabi ng coat rack. Inaasahan ni Ricardo na makita ang isang durog na babae na naglalakad sa mall. Sa halip, nakita niya ang isang taong hindi na niya kilala. Ang nakakatawa, halos hindi ko rin kilala ang sarili ko. Tahimik na dumarating ang tagumpay. Hindi ito nag-aanunsyo gamit ang fireworks. Gumagapang ito sa maliliit na tagumpay na mukhang walang halaga hanggang isang araw ay tiningnan mo pabalik at napagtanto na nagdagdag sila para sa ganap na bagong buhay. Pero bago iyon, may mga buwan na hindi ako sigurado kung gusto ko pang bumangon. Madalas na iniisip ng tao ang pagkakanulo bilang isang kakilakilabot na araw. Hindi. Ito ay daan-daang ordinaryong araw na sumusunod. Mga araw na aabutin mo ang pangalawang coffee mug bago maalala na wala nang ibang nakatira roon. Mga araw na tumitigil na ang mga kapitbahay magtanong dahil hindi nila alam ang sasabihin. Mga araw na maririnig mo ang creak ng sariling bahay sa gabi at mapagtanto na ang katahimikan ay naging kalaro na. Pagkatapos ng diborsyo, iniiwasan ko ang grocery sa Biyernes ng gabi dahil iyon ang routine namin ni Ricardo. Maglalakad kami sa mga aisle na nag-aaway sa brand ng sauce, bibili ng sobrang dessert at mag-uusap tungkol sa weekend. Hindi ko matiis makita ang mga mag-asawa na gumagawa ng ordinaryong bagay. Kahit sa simbahan ay naging mahirap. May mga yumakap ng masyadong mahigpit. May mga umiiwas sa mata. Ilan ay hindi maitago ang curiosity. Gaano man kabait ang hangad, lagi akong parang ang babaeng pinag-uusapan pagkatapos ng misa. Ang babaeng iniwan ng asawa para sa best friend niya. Mas mabigat ang label na yon kaysa sa sariling pangalan ko. Isang hapon, dumating ang anak kong si Melissa na may daladalang homemade chicken soup. Nakita niya akong nakaupo sa kusina na napapaligiran ng hindi pa nabubuksang sulat. "Hindi mo pa nga tinitingnan ang mga ito," sabi niya nang mahinahon. "Aabutin ko." "Kailan?" Nagkibit balikat ako. Umupo siya sa tapat ko. "Nanay, alam kong nasasaktan ka. Magiging okay ako." "Hindi," sabi niya nang mahina. "Mabubuhay ka, iba yon." Nanatili sa akin ang kanyang mga salita matagal pagkatapos niyang umuwi. Tama siya. Ang pagsusurvive ay iba sa pamumuhay. Gayunpaman, wala akong ideya kung paano magsisimula ulit. Hindi maikakaila ang praktikal na realidad. Kailangang bayaran ng mortgage. Nasira ang water heater. Walang pakialam ang property tax sa sakit ng puso. Sa unang pagkakataon sa mga dekada, lahat ng desisyon sa pera ay nasa balikat ko. In-update ko ang resume at nag-apply sa mga retailer sa paligid ng Quezon City. Karamihan ay walang reply. Ilan ang nag-invite sa interview. Halos lahat ng interview ay nagtatapos sa parehong paraan. Naghahanap kami ng may mas recent na management experience. Napagpasyahan naming pumunta sa ibang direksyon. Salamat sa interes mo. Isang hiring manager na hindi hihigit sa 30 taong gulang. Ngumiti siya ng magalang at sabi, "Qualified ka naman, Mrs. Reyes. Sa tingin namin, mas masaya ka sa lugar na may mas kaunting responsibilidad." Mas kaunting responsibilidad. 3 dekada akong namamahala sa bahay, nagpapalaki ng anak, nagbabalance ng budget, nagsasanay ng empleyado, naglulutas ng reklamo ng customer, nag-aayos ng inventory, at tumutulong sa career ng asawa ko. Wala na pala iyon. Umuwi ako na pinipigil ang luha. Hindi dahil gusto ko ang trabahong iyon, kundi dahil bigla akong naging invisible. Humigit kumulang 6 na buwan pagkatapos ng diborsyo, pumasok ako sa isang maliit na independent bookstore para iwasan ang bagyo. Ang may-ari ay isang matandang lalaki na si Frank. Amoy kape, lumang papel, at kinis na kahoy ang tindahan niya.
Habang nagbabrowse ako sa business section, nakipag-usap siya. Mukha kang may mabigat na pasanin. Tumawa ako ng awkward. Ganito ba kalaki? Dahil dala-dala ko rin iyon pagkatapos mamatay ang asawa ko. Nag-usap kami ng halos 1 oras. Tinanong niya ang work history ko. Sinabi ko na dekada akong nasa retail management bago umatras para suportahan ang pamilya. Kaya nakatulong ka sa mga tindahan na kumita, siguro? Nagsanay ka ng tao? Oo. Namamahala ng inventory sa loob ng taon. Nag-improve ng sales? Oo. Sumandal siya at ngumiti. Bakit ka pa naghahanap ng ibang mag-hire sa'yo? Kumunot ang noo ko. Hindi ko gets. Dahil, sabi niya, parang buong buhay mo ay nilulutas mo ang problema ng negosyo ng iba. Tumawa ako. Ako ay 60. 60 ay hindi sira. Ako ay 63 na ngayon. Pagwawasto ko ng may ngiti habang naaalala ko ang usapan, tumawa siya. Mas mabuti pa, marami ka ng pagkakamali na alam mo kung alin ang nagkakahalaga. Binago ng pangungusap na iyon ang isang bagay sa loob ko. Hindi agad-agad, pero sapat. Sa mga sumunod na linggo, nag-enroll ako sa evening business classes sa lokal na community college. Nakakatakot ang pagpasok sa mga classroom. Maraming estudyante ay mas bata pa sa sarili kong mga anak. Natakot ako na baka ako ang pinakaluma. Minsan oo, minsan hindi. Walang masyadong pakialam gaya ng akala ko. Natuto ako ng updated accounting software, basic digital marketing, modern inventory system, online retail trends. Bawat assignment ay nagpapaalala na mahalaga pa rin ang karanasan kapag may kasamang willingness na magpatuloy sa pag-aaral. Isang gabi, ibinalik ng instructor ang project na may handwritten note. Ang iyong rekomendasyon ay praktikal dahil ito ay naisabuhay, hindi imahinasyon. Pinanatili ko ang papel na iyon. Nasa drawer ko pa rin hanggang ngayon. Ang unang oportunidad ko ay dumating sa purong pagkakataon. Binanggit ng may-ari ng isang neighborhood gift shop na hindi niya maunawaan kung bakit bumababa ang sales kahit steady ang customer traffic. Nag-alok akong tingnan, tumawa siya. Libre? Sa ngayon, ginugol ko ang 3 hapon sa panonood ng mga customer sa kanyang tindahan. Hindi sa produkto ang problema, sa layout. Nakatago ang popular na items, nakaharang ang seasonal displays. Hindi consistent ang pagbati ng empleyado. Mga simpleng bagay, mga bagay na automatic kong napapansin sa loob ng taon. Pagkatapos ayusin ang merchandise at muling sanayin ng staff, tumaas ng sapat ang kanyang monthly sales para takpan ang maliit kong consulting fee ng maraming beses. Niyakap niya ako nang ibigay ang unang tseke. Hindi malaki ang tseke, ilang daan lang, pero tinitigan ko ito sa sasakyan ko ng ilang minuto bago i-start ang makina. Hindi tungkol sa pera. Ito ay patunay. Patunay na may mahalaga pa rin akong maibibigay. Dahan-dahang kumalat ang balita. Isang may-ari ng tindahan ang nagsabi sa isa, pagkatapos sa isa pa. Gumawa ako ng simpleng website, nagprint ng business cards, nagbukas ng maliit na opisina. Bawat kliyente ay isa pang piraso ng kumpiyansa na bumabalik sa akin. Sa pagbabalik tanaw ngayon, napagtanto ko na si Ricardo at Diana ay hindi kailanman nagtanong kung ano ang nangyari sa akin pagkatapos ng diborsyo. Siguro akala nila na natili ako sa eksaktong lugar na iniwan nila. May mga taong nagkakamali sa katahimikan bilang kabiguan. Akala nila kung hindi ka nag-aanunsyo ng bawat hakbang pasulong, hindi ka gumagalaw. Habang tinatapos ko ang kape ko ng umagang iyon, pagkatapos ng tagpo sa mall, kumatok ng mahina ang receptionist ko sa pinto ng opisina. Ang tendera mo ay dumating na. Ngumiti ako. Papasukin mo. Dahil habang abala si Ricardo at Diana sa pag-alala sa babaeng akala nila ay sinira nila, tahimik akong naging ibang tao. Hindi lang nila napansin. Ang linggo pagkatapos ng tagpo namin ni Ricardo at Diana sa mall, bumalik ang buhay sa pamilyar na ritmo. Maaaring nakakadismaya iyon kung inaasahan mo ang dramatikong konfrontasyon o walang tulog na gabi na puno ng plano sa paghihiganti. Pero iyon ang nakakatawa sa pag-rebuild ng buhay mo. Sa huli, mas kawili-wili na ang sarili mong kinabukasan kaysa sa nakaraan ng iba. Nagsisimula pa rin ang Lunes ng umaga sa kape sa opisina bago pa dumating ang iba.
Karaniwan ang Martes ng hapon ay pagbisita sa isa sa aking retail clients. Miyerkules ng gabi, nagvo-volunteer ako sa food pantry ng simbahan, kung saan nag-iimpake ako ng dilata kasama ang mga taong hindi kailanman nagtanong tungkol sa diborsyo ko. Mahalaga sa kanila kung sapat ang peanut butter at sopas para sa mga pamilyang darating sa Huwebes. May comfort sa bagay na iyon. Patuloy ang galaw ng mundo kahit naniniwala ang puso natin na dapat itigil. Sa puntong iyon, lumago na ng husto ang Reyes Retail Solutions kaysa sa inisip ko noong mga malungkot na buwan pagkatapos ng diborsyo. Hindi ako namamahala ng malaking korporasyon. Hindi iyon ang layunin ko. May 2 full-time associates ako at isang retired accountant na nagtatrabaho 3 araw sa isang linggo dahil, biro niya, sinabi ng asawa niya na ang pagre-retiro ay hindi nangangahulugang sumunod sa kanya sa bahay buong araw. Karamihan sa aming kliyente ay family-owned businesses, independent bookstores, hardware stores, gift shops, maliliit na clothing boutiques, kitchen supply stores, ang mga uri ng lugar na nagbibigay ng personalidad sa downtown. Harapin ng mga negosyong iyon ang mga hamon mula sa lahat ng direksyon. Binago ng online shopping ang gawin ng customer. Makakapag-negotiate ng mas mababang presyo ang malalaking chain stores. Tila tumataas taon-taon ang commercial rent. Ang mga may-ari na dekada nang nagtatayo ng negosyo ay biglang naramdaman na parang biglang nagbago ang rules. Naintindihan ko ang pakiramdam na yon. Hindi dahil pag-aari ko ang kanilang tindahan, kundi dahil kailangan kong i-rebuild ang sariling buhay pagkatapos maniwala na hindi magbabago ang rules ng kasal ko. Isang Huwebes ng umaga, binisita ko ang isang family-owned shoe store na halos 5th taon nang tumatakbo. Si Harold, ang may-ari, ay sinalubong ako sa front door. Nahihiya ako na makita mo ang lugar ng ganito, amin niya. Magulo ang mga shelf, puno ng kahon ang mga daanan na dapat ay malinaw. Mukhang busy pero walang focus ang mga empleyado. Ngumiti ako. Harold, nakakita na ako ng mas malala. Tumawa siya. Iyon ang inaasahan kong sabihin mo. Sa mga sumunod na oras, nilakad namin ang bawat departamento. Nagtanong ako, nakinig ako. Pinanood ko ang mga customer. Napansin ko ang maliliit na bagay. Isang lola na naghahanap ng sapatos ng bata ay walang makatulong. Nakaharang sa seasonal display ang checkout counter. Nag-a-advertise ng sales ang mga sign na tapos na 2 buwan na ang nakalipas. Wala sa mga iyon ay nakamamatay, pero sama-sama ay tahimik na nagpapalaya sa mga customer. 3 buwan pagkatapos, tinawagan ako ni Harold. Gusto ko lang sabihin, sabi niya, na puno ng excitement. Tumaas ng 22% ang sales namin kumpara sa nakaraang taon. Hindi ko ginawa iyon, sagot ko. Ginawa mo. Hindi, sabi ko ng mahinahon. Handa kang magbago. Tinulungan ko lang kitang makita kung saan magsisimula. Naging pilosopiya ko iyon. Hindi ako roon para iligtas ang mga negosyo. Nandito ako para ipaalala sa mga may-ari ang mga lakas na tumigil na nilang mapansin. Sa kahit anong punto, napagtanto ko na kapwa ko kinakausap ang sarili ko habang kinakausap sila. Sa parehong panahon, paminsan-minsan ay binabanggit ng mga mutual friends si Ricardo hindi sa chismis na paraan. Ang maliliit na bayan at matagal ng komunidad ay may paraan ng pagpapasa ng ordinaryong impormasyon. May magsasabi na nakita siya sa charity dinner. May nagsabi na mas maaga siyang nagretiro kaysa inasahan. May nagsabi na nagbukas si Diana ng 2 pang butik. Tuwing nangyayari ang mga usapang iyon, karaniwang tumitigil ang mga tao. Naghihintay kung paano ako magre-react. Ngumingiti lang ako at nagtanong tungkol sa iba. Ang katotohanan, hindi na ako masyadong nag-iisip tungkol sa kanila. Iyon ang nagulat sa akin kaysa sa iba. Sa mahabang panahon, akala ko ang paghilom ay pagkalimot. Sa halip, ito ay pag-alala ng hindi nasasaktan. Isang Sabado ng hapon, dumalaw si Melissa kasama ang 2 apo kong babae. Agad na tumakbo ang mga bata sa bakuran para habulin ang mga paru-paro habang tinutulungan ako ni Melissa maghanda ng tanghalian. Habang hinihiwa namin ang kamatis, tiningnan niya ako. Mukha kang mas magaan. Pakiramdam ko nga, napansin ko. Ngumiti siya. Hindi ko sure kung dapat banggitin. Pwede mo namang banggitin. Nagdalawang isip siya.
Nang umalis si tatay, natakot ako na baka sa galit mo nagagugulin ang natitirang buhay mo. Ako rin. Pero hindi. Iniisip ko iyon bago sumagot. Nakakapagod ang galit. Tumango siya. Alam ko. Hindi. Pagwawasto ko ng mahinahon. Alam mo kung ano ang hitsura nito. Ang mamuhay kasama nito ay iba. Hinawakan niya ang kamay ko sa ibabaw ng counter. Proud ako sa'yo. Ang 4 na salitang iyon ay higit pa sa akala niya. Hindi dahil kailangan ko ng papuri, kundi dahil nakita ng aking mga anak na nalampasan ko ang isa sa pinakamahirap na kabanata ng buhay ko. Ngayon ay nakikita nila ang iba, kapayapaan. Samantala, hindi naging kasing smooth ng inasahan ni Ricardo ang kanyang pagre-retiro. Nalaman ko iyon ilang buwan pagkatapos, bagamat hindi ko alam noon. Pagkatapos ng mga dekada sa sales, inasahan niyang parang kalayaan ang pagre-retiro. Sa halip, parang pagkawala ng pagkakakilanlan. Nagbigay ng istruktura, recognition at goals ang trabaho. Nang wala ito, naligaw siya. Si Diana naman ay nag-focus sa pagpapalawak ng kanyang boutique business. Naging 2 ang isang lokasyon, pagkatapos ay 3. Nag-lease siya ng mas malalaking espasyo, nag-order ng mas maraming inventory, nag-hire ng karagdagang staff. Sa labas, mukhang successful, pero maaaring magastos ang appearances. Kadalasang nangangailangan ng loans ang expansion. Nangangailangan ng steady growth ang loans. At bihirang mangyari ang steady growth dahil lang gusto mo. Hinikayat ni Ricardo ang kanyang optimismo. Pagkatapos ng lahat, nagsilbi ng mabuti sa kanya ang optimismo sa buong career niya. Wala silang interes na magtanong ng mahihirap na tanong habang mukhang maayos ang negosyo. Ilang buwan pagkatapos ng tagpo sa mall, may tumawag sa akin mula sa isang regional bank vice president. Narinig namin ang magagandang bagay tungkol sa consulting work mo, Mrs. Reyes. Salamat. Nakikipagtulungan kami sa ilang retail business na nahihirapan sa pananalapi. Gusto namin ng independent operational assessment bago magdesisyon tungkol sa restructuring. Mas malaki iyon kaysa sa karaniwan kong proyekto. Natural, tinanggap ko. Noong susunod na Martes, nag-deliver ang courier ng ilang makakapal na folder na naglalaman ng financial statements, lease agreements, inventory reports, at operating summaries para sa 6 na negosyo. Dinala ko ang tumpok sa opisina at sinimulan ang pagre-review isa-isa. Ang una ay sporting goods store, ang pangalawa ay kitchen supply retailer, ang pangatlo ay boutique clothing chain. Huminto ako sa pagbasa. Pamilyar ang pangalan ng kumpanya. Sobrang pamilyar. Binuksan ko ang susunod na pahina. Naroon. May-ari, Diana Morales, ang aking dating best friend. Sumandal ako sa upuan at tinitigan ang labas ng bintana. Nagpinta ng nakababahala na larawan ang mga report. Mabilis na expansion, pababang cash flow, inventory na hindi gumagalaw, lumalaking utang. Sa papel, halata ang mga problema. Emosyonal, hindi. Kinuha ko ang telepono at tinawag ang bangko. Kailangan kong i-disclose ang isang bagay. Makinig ng mabuti ang Vice President habang ipinaliwanag ko ang nakaraang relasyon ko sa may-ari. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagtanong siya ng isang tanong. Kaya mo bang manatiling objective? Tiningnan ko ang financial report sa mesa ko. 3 taon na ang nakalipas, hindi ko masasagot ng oo. Ngayon, kaya ko. Kaya ko. Pinili ka namin dahil ang reputasyon mo ay batay sa profesionalismo. Pagkatapos magbaba ng telepono, tahimik akong nakaupo ng ilang minuto. Inilagay ng buhay ang isang hindi inaasahang bagay sa harap ko. Hindi oportunidad para sa paghihiganti, kundi oportunidad para malaman kung talaga akong naging ang babaeng pinaniniwalaan ko. Mas mahalaga ang pagkakaiba kaysa sa makikita ng sinuman. Dahil ang dignidad ay hindi nasusukat sa kung paano natin tinatrato ang mga kaibigan. Ito ay nahahayag sa kung paano natin tinatrato ang mga taong nagbigay sa atin ng lahat ng dahilan para huwag maging mabait. Ang conference room ay nakatanaw sa downtown, Quezon City, bagamat ang kulay abong kalangitan ng Nobyembre ay nagpaganda sa lungsod na parang mas malambot kaysa dati. Dumating ako ng 20 minuto ng mas maaga gaya ng lagi kong ginagawa.
Dala ang leather portfolio na napunit na ang mga gilid pagkatapos ng maraming taon ng client meetings. Ang mga dating gawi ay may paraan ng pagpapaalala sa atin. Noong namamahala pa ako ng retail stores, naniniwala akong ang maagang pagdating ay senyales ng respeto. Ngayon alam ko na ito rin ay regalo sa sarili ko. Ang mga tahimik na minutong iyon bago ang meeting ay nagbibigay sa akin ng oras para ayusin ang iniisip, suriin ang notes at iwan ang emosyon sa labas ng kwarto. Kailangan ko iyon ngayon kaysa dati. Hiniling ng bangko na ipresenta ko ang aking findings tungkol sa boutique chain ni Diana. Lahat ng balak kong sabihin ay suportado ng mga numero. Pero alam ng lahat sa kwarto na may isa pang kasaysayan na tahimik na nakaupo sa ilalim ng mga spreadsheet. Sa eksaktong tesera, bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok muna ang vice president ng bangko, sinundan ng 2 commercial lending officers. Pagkatapos ay pumasok si Ricardo. Sumunod si Diana ng isang hakbang sa likuran niya. Sa isang sandali, walang nagsalita. Mas matanda si Ricardo kaysa sa naalala ko mula sa mall, ilang buwan lang ang nakalipas. Hindi dramatiko, pero mukhang pagod. Inalis ng pagre-retiro ang kumpiyansang ibinigay ng trabaho. Mas mabigat ang kanyang mga balikat. Lumalim ang mga linya sa paligid ng kanyang mga mata. Si Diana ay maganda pa rin ang pananamit, suot ang tailored navy suit na may silk scarf na maayos na nakatali sa leeg, pero napansin ko ang isang bagay na hindi ko sana mapapansin noon. Mukha siyang balisa, nawala ang kanyang ngiti halos kasing bilis ng paglitaw nito. Binasag ng vice president ng bangko ang katahimikan. Salamat sa pagdating ng lahat. Nagpalitan kami ng magalang na pagbati. Wala nang iba, walang awkward na pagbanggit sa nakaraan, walang pilit na pagiging magiliw, kundi mga profesional na naghahanda para sa mahirap na usapan. Nang makaupo na ang lahat, binuksan ko ang portfolio ko. Pinahahalagahan ko ang oportunidad na suriin ang inyong operasyon, simula ko. Kahit ako ay nagulat sa boses ko. Mahinahon, matatag, ang parehong boses na ginagamit ko sa bawat kliyente. I-click ko ang unang slide ng aking presentation. Tutukan ko ang mga operational issues kaysa sa personal na desisyon. Ang papel ko ay tukuyin kung ano ang gumagana, kung ano ang hindi, at kung anong mga pagbabago ang makakapagpahusay sa pangmatagalang katatagan. Tumango ang mga lending officers, naka-cross arms si Ricardo, nakaupo ng tahimik si Diana. Ginugol ko ang susunod na 40 minuto sa paglalakad sa aking analysis, tindahan sa tindahan, lokasyon sa lokasyon. Ang pinakamalakas na lokasyon ay nananatiling kumikita sa kabila ng tumaas na kompetisyon. Ang pangalawang lokasyon ay nahihirapan dahil sa pababang foot traffic matapos magsara ang ilang kapitbahay na negosyo. Ang pinakabagong lokasyon ay binuksan bago pa makabuo ng sapat na consistent cash flow ang mga dati ng tindahan para suportahan ang karagdagang expansion. Halos na doble ang inventory levels sa loob ng wala pang 2 taon. Karamihan sa inventory ay seasonal merchandise na hindi naabot ang selling window. Patuloy na tumataas ang storage costs. Binabawasan ng discounts ang profit margins. Tumaas ang marketing expenses nang hindi nagbibigay ng sapat na bagong customer. Walang isa sa mga isyong ito na mag-isa ay makakasira sa negosyo. Sama-sama, lumikha sila ng mapanganib na pattern. Maingat akong nagsalita, hindi dahil gusto kong protektahan ang damdamin ni Diana, kundi dahil mahalaga ang katumpakan, lalo na kapag nasa panganib ang kabuhayan ng isang tao. Nang matapos ko ang pagre-review ng financial trends, huminto ako. Ang magandang balita, sabi ko, ay maaaring ibalik ang mga problemang ito. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang meeting, tiningnan ako ng diretsyo ni Diana. Paano? Isang simpleng tanong, hindi defensive, hindi sarcastic, kundi pagod. Binuksan ko ang susunod na pahina. Isara ang pinakamahina na lokasyon bago ito maubos ang mas malusog na mga isa. Gumalaw si Ricardo sa kanyang upuan. Bawasan ang inventory sa pamamagitan ng pagtuon sa best-selling product lines imbes na magdala ng sobrang variety. Isa pang rekomendasyon. Muling i-negotiate ang supplier agreements. Isa pa,
Pagbutihin ang staff scheduling para tumugma sa customer traffic imbes na fixed shifts. Ipinaliwanag ko ang bawat suhestyon sa simpleng wika. Walang komplikadong business jargon. Ang magandang payo ay hindi dapat nangangailangan ng diksyonaryo. Nang matapos ako, katahimikan ang puno ng kwarto. Isa sa mga lending officers ang nagsalita. Mrs. Reyes, batay sa iyong karanasan, naniniwala ka bang maaaring mabawi ng negosyong ito? Oo, kumurap si Diana. Nag-uncross arms si Ricardo. Pero tanging, patuloy ko, kung mabilis na gagawin ang mahihirap na desisyon, ang maghintay ng 6 na buwan pa ay lubhang magpapaliit sa mga opsyon. Lumapit si Ricardo. May hindi ako sang-ayon sa ilan sa iyong mga palagay. Nanatiling magalang ang boses niya, bagamat may frustration sa ilalim. Tumango ako. Alin? Tinuro niya ang isa sa mga financial charts. Underestimated mo ang customer loyalty. Sana nga. Kilala personal ng mga kliyente namin si Diana. Naniniwala akong marami ang mananatili. Ipinatong ko ang aking mga kamay. Mahalaga ang customer loyalty, pero hindi nito inaalis ang pagbabayad ng utang, lease obligations o inventory costs. May budget pa rin ang loyal customers. Muling tumahimik ang kwarto. Nagsalita ang Vice President ng bangko. Ang aming internal analysis ay nakarating sa katulad na konklusyon. Tiningnan ni Ricardo siya, pagkatapos ako, pagkatapos siya ulit. Hindi na siya nag-argumento pa. Dahan-dahang isinara ni Diana ang folder sa harapan niya. Alam kong hindi perpekto ang mga bagay. Amin niya ng mahina. Hindi ko lang alam kung gaano kabilis ito lumubog. Walang humusga sa kanya. Ang pagmamay-ari ng negosyo ay nagpapakumbaba sa halos lahat sa huli. Nagpatuloy ang meeting ng isa pang kalahating oras habang tinatalakay namin ang timelines, financing options, at restructuring plans. Sa buong usapan, hindi ko kailanman binanggit ang aming personal na kasaysayan. Hindi ko binanggit ang affair. Hindi ko pinaalala sa kanila ang hapon sa mall. Ang mga sandaling iyon ay nasa ibang lugar. Hindi dito. Ang profesionalismo ay hindi pagkunwaring hindi nangyari ang nakaraan. Ito ay ang pagtanggi na hayaang magpasya ang nakaraan sa iyong pag-uugali sa kasalukuyan. Nang matapos ang meeting, nagtipon ang lahat ng kanilang papeles. Umalis muna ang mga lending officers. Nagpaalam ang Vice President para sagutin ang phone call. Sa loob ng ilang segundo, si Ricardo, Diana at ako na lang ang natira. Nanirahan ang isang awkward na katahimikan sa kwarto. Sa wakas ay tumayo si Diana. Maghihintay ako sa labas. Tumango si Ricardo. Pagkatapos niyang isara ang pinto, nanatili siyang nakatayo sa tabi ng conference table. Sa ilang sandali, tinitigan lang niya ako. Hindi galit, hindi awa, kundi pagkalito. May isang bagay na hindi ko maintindihan. Ano yon? Paano mo natutunan ang lahat ng ito? Halos ngumiti ako. Hindi talaga tungkol sa negosyo ang tanong. Tungkol ito sa babaeng nakaupo sa harap niya. Naalala niya ang asawang nag-aayos ng muebles para sa family gatherings, nag-i-impake ng school lunches, naaalala ang birthdays at tahimik na sumusuporta sa kanyang career. Hindi niya kailanman pinansin ang lahat ng iba pa. Sumagot ako ng tapat. Hindi ako biglang naging capable. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. Ginugol ko ang mga dekada sa pag-aaral kung paano gumagana ang mga negosyo. Itinigil ko lang ang paniniwala na mahalaga pa rin ang mga kasanayang iyon. Tiningnan niya ang conference table. Hindi ko iyon nakita. Alam ko. Isa pang katahimikan. Pagkatapos ay tanong niya halos sa sarili, "Kailan ka nagbago?" Iniisip ko ng mabuti ang tanong bago sumagot. Natutunan ko kung ano ang kaya ko matapos tumigil maniwala sa akin ang mga taong pinagkakatiwalaan ko. May lumabas sa kanyang mga mata na hindi ko inasahan. Pagsisisi, hindi dramatiko. Ang tahimik na uri na dumarating ng huli na. Binuksan niya ang bibig na parang may sasabihin pa, pagkatapos ay isinara ulit. Sinara. Minsan ay hindi sapat ang mga salita. Kinuha ko ang portfolio ko. Sana makatulong ang mga rekomendasyon. Makatutulong, sabi niya ng mahina. Tumango ako ng isang beses, pagkatapos ay naglakad patungo sa pinto.
Sa pagkakataong ito, nang lumipas ako kay Ricardo, walang isa sa amin ang lumingon. Hindi kailanman tungkol sa pagpapatunay na mas malakas ako kaysa sa kanya ang meeting. Ito ay tungkol sa pagpapatunay na hindi ko na kailangan. 3 linggo pagkatapos ng meeting sa bangko, nagtrim ako ng huling rose bushes bago ang taglamig nang tumunog ang cellphone ko. Hindi na sa contacts ang numero. Karaniwan, pinapupunta ko sa voicemail ang hindi pamilyar na tawag. Sa hapon na iyon, sa mga dahilan na hindi ko pa rin maipaliwanag, sinagot ko, "Hello?" May maikling katahimikan. Pagkatapos ay narinig ko ang boses na hindi ko inasahan. "Elena, si Ricardo ito." Sa isang sandali, walang nagsalita sa aming dalawa. Dinala ng hangin ang ilang tuyong dahon sa harap ng bahay. At sa isang lugar sa kalye, humahagulgol ng palagay ang isang lawnmower. Mga ordinaryong tunog, ang uri na nagpapaalala sa iyo na patuloy ang buhay kahit sa mga hindi komportabling usapan. "Sana hindi ako nakakaabala," sabi niya. "Hindi naman." Nagtatanong ako. Nagdalawang isip siya. "Gusto mo bang magkape tayo?" Tiningnan ko ang gardening gloves sa aking mga kamay. 3 taon na ang nakalipas, ilang oras akong mag-iisip kung ano ang gusto niya. Ngayon, mas simple ang unang naisip ko. "Gusto ko bang pumunta?" Nakakagulat, madali ang sagot. "Sige." Nagkasundo kaming magkita sa susunod na Martes ng umaga sa isang lokal na coffee shop na hindi namin kailanman binisita nang magkasama noong kasal pa kami. Mas gusto ko yon. May mga usapan na dapat sa neutral ground. Nang dumating ako, nakaupo na si Ricardo malapit sa bintana na may 2 tasa ng kape sa mesa. Tumayo siya nang lumapit ako. "Nananatili ka pa rin sa kaunting cream lang." Ngumiti ako ng magalang. "Naging predictable na ako sa katandaan ko," tumawa siya. "Sa tingin ko, pareho na tayong nakatulong sa pribilehiyong iyon." Naupo kami. Sa unang ilang minuto, nanatili ang usapan sa ligtas na ordinaryong mga paksa. Ang panahon, ang aming mga apo, kung gaano kabilis lumipas ang taon. Parang nakikipag-usap sa dating kapitbahay. Pagkatapos ay ipinatong ni Ricardo ang kanyang mga kamay sa tasa ng kape. "May utang na loob ako sa iyo ng isang paumanhin." Hindi ako nag-i-interrupt. Dapat sana ay nagpaumanhin na ako noon pa. Tiningnan niya ang labas ng bintana bago magpatuloy. "Matagal ko nang sinasabi sa sarili na ang pag-alis sa kasal ay simpleng pagsunod sa puso ko." Umiling siya. "Hindi iyon ang buong katotohanan." Naghintay ako. "Ang katotohanan ay," sabi niya ng mahina, "nasiyahan ako sa pakiramdam na hinahangaan." Mas matapat ang pangungusap na iyon kaysa sa anumang narinig ko sa kanya sa mga nakaraang taon. Ginawa akong importante ng trabaho ko. Ang biyahe, ang promosyon, ang atensyon. Sa kahit anong punto, nagsimula akong maniwala na dapat akong magkaroon ng higit pa sa ordinaryong buhay. "Tinawag mo itong settling," sabi ko ng mahina. Isinara niya ang mga mata sandali. Naalala ko. Hindi ko nakalimutan. Alam ko. Huminga siya ng malalim. "Sa pagbabalik tanaw, hindi dahil sa iyo ako hindi masaya. Restless ako dahil hindi ko alam kung sino ako nang walang patuloy na papuri." Mukhang masakit na kapanipaniwala iyon. Inalis ng pagre-retiro ang palakpak na ibinigay ng kanyang career. Nang wala ito, napilitan siyang makipagkita ng tapat sa sarili. Ang komento sa mall, patuloy niya na mas mababa na ang boses. Iniisip ko iyon halos araw-araw. Naalala ko ang bawat salita. Halos naamoy ko na ang desperasyon. Ulit ko, tumango siya na nahihiya. "Gusto kong maniwala na kailangan mo ako." Tiningnan ko siya ng matatag. "Bakit?" "Dahil kung okay ka nang wala ako," huminga siya, "kailangan kong harapin kung ano talaga ang itinapon ko." Doon ito. Hindi excuse, kundi pag-amin. "Nahihiya ako," sabi niya. "Hindi dahil sa'yo, kundi sa sarili ko." Sa unang pagkakataon mula sa aming diborsyo, nakita ko ang takot na lalaki sa likod ng confident salesman. May paraan ang edad ng pagtanggal sa mga mask na komportabling suot natin noon. "Underestimated kita," patuloy niya. "Underestimated ko rin ang sarili ko," sagot ko.
Ngumiti siya ng malungkot. Siguro pareho tayo. Tahimik kaming nakaupo sandali. Wala nang galit sa akin. Curiosity na lang. Kamusta kayo ni Diana? Tanong ko sa wakas. Sumagot siya ng tapat. Complicated. Pinahahalagahan ko na hindi siya nagkunwaring perpekto ang lahat. Nagtatrabaho kami ng husto para iligtas ang negosyo. At ang kasal ninyo? Nagbigay siya ng pagod ng ngiti. Sinusubukan naming buuin ang isa. Hindi nakaligtas sa aming dalawa ang pagkakaiba. Ang mga relasyong ipinanganak sa excitement ay kailangang mabuhay sa ordinaryong buhay. May gumagawa, may hindi. Nakatutulong ang iyong mga rekomendasyon, sabi niya pagkatapos ng isa pang katahimikan. Sumang-ayon ang bangko na i-restructure ang loans. Isinara ni Diana ang pinakamahina na lokasyon noong nakaraang linggo. Natutuwa ako. Hindi ako sigurado na papayag ka pangang suriin ang negosyo. Hindi rin ako sigurado. Tiningnan niya ako ng matagal. Bakit ka pumayag? Sumagot ako ng walang pag-aalinlangan. Dahil ayaw kong ang pinakamasamang nangyari sa akin ang maging dahilan kung bakit tumigil akong maging ang taong gusto kong maging. Dahan-dahang tumango siya. Sana naintindihan ko yun nun pa. Ako rin. Nang tumayo kami para umalis, iniabot ni Ricardo ang kanyang kamay. Pagkatapos ay halos awkward na ibinaba ulit ito. Hindi ko alam kung ano ang angkop ngayon. Ngumiti ako ng mahinahon. Ang handshake ay okay. Nag-shake hands kami. Simple, magalang, final. Habang naglalakad ako patungo sa sasakyan ko, napagtanto ko ang isang hindi inaasahang bagay. Hindi binago ng kanyang paumanhin ang aking nakaraan. Tinanggal lang nito ang huling tanong na hindi ko alam na dala-dala ko pa rin. 2 linggo pagkatapos, inihayag ng receptionist ko ang isang hindi inaasahang bisita. Elena, si Diana Morales ay nandito. Tiningala ko mula sa papeles. Papasukin mo. Pumasok ng dahan-dahan si Diana, walang bitbit na purse, walang shopping bags, walang polished confidence, kundi ang sarili niya. Naupo siya bago magsalita. Halos 3 beses akong umikot sa parking lot. Naniniwala ako. Nagbigay siya ng nerbyosong tawa. In-rehearse ko ang usapang ito ng ilang araw. Itigil mo na ang pagre-rehearse. Iyon ang nagpangiti sa kanya sa unang pagkakataon. Fair enough. Ipinatong niya ng mahigpit ang kanyang mga kamay. Ilang taon ko nang sinasabi sa sarili na nagsimula ang relasyon namin dahil nagkagusto kami ni Ricardo. Tiningnan niya ako ng diretso. Hindi iyon ang simula. Tahimik akong nakinig. Ang simula ay inggit. Nagulat ako sa mga salitang iyon kaysa sa anumang maaaring sabihin niya. Inggit ko ang iyong pamilya. Ang pamilya ko? Palagi kang mukhang matatag. Hinanap niya ang tamang salita. Hindi mo kailangang maging sentro ng atensyon. Pinagkakatiwalaan ka ng mga tao. Tinatawagan ka ng iyong mga anak para sa payo. Umaasa sa iyo ang mga kaibigan. Tumawa siya ng mahina. Akala ko iyon ay ordinaryong buhay. Naalala ko ang isang bagay na minsan niyang sinabi. Walang dapat mag-settle. Dahan-dahang tumango siya. Akala ko ang excitement ay kaligayahan. At ngayon, alam ko na may halaga ang kapayapaan. Hindi kami nagkunwaring hindi nangyari ang nakaraan. May mga sugat na nagiiwan ng peklat. Hindi nawawala ang peklat. Humihinto lang sila sa pagsakit tuwing mapapansin mo sila. Hindi ko maibabalik ang ginawa ko, sabi niya. Hindi ko inaasahan ang kapatawaran. Iniisip ko iyon ng mabuti. Sa tingin ko ay madalas na mali ang pag-unawa sa kapatawaran, naghintay siya. Hindi ito nangangahulugan ng pagkunwaring katanggap-tanggap ang isang bagay. Hindi. Ito ay ang pagtangging hayaang kontrolin nito ang natitirang buhay mo. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Umaasa akong sasabihin mo na kinamumuhian mo ako. Ginawa ko. Tumingala siya sandali. At ngayon, umaasa akong maging isang taong maaari mong igalang. Punong-puno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi dramatiko, tahimik. Ang uri na dumarating kapag sinasabi sa iyo ang katotohanan nang hindi sinusubukang saktan ka. Nang umalis siya sa opisina ko, hindi ko alam kung ano ang hinaharap para kina Ricardo at Diana. Hindi na iyon responsibilidad ko. Ang mahalaga,
ay isang mas simpleng bagay. Sa unang pagkakataon sa mga taon, tumigil na kaming tatlo sa pagtatago sa likod ng mga dahilan. Ang katotohanan, kahit huli na itong dumating, ay may kahangahangang paraan ng paglikha ng puwang para sa kapayapaan.